isang balita na hindi niyo napapansin kaya pinapansin namin ang patungkol po sa Food and Drug Administration or FDA natin na may iniimbestigahan ngayon doon po sa Taguig. Meron po silang nakita na mga parang suspected po na peke or falsified anti-rabies vaccine na discovery po ng FDA doon sa Taguig City. Di ba Taguig it is highly urbanized ang Taguig, di ba? Tapos magkakaroon ng mga ganito na something. Dapat yung kanilang DOH doon alerto sa mga ganitong klase kasi delikado po kung let's say may makagat ng aso. Siyempre kailangan yung anti-rabies. Libre po ang anti-rabies vaccine sa ating mga city health clinics, di ba? So kung gusto niyo ng kung maka-afford kayo sa mga injection, di punta kay private. Pero kung talagang wala, doon po kayo pumunta sa ating public health centers. So libre po ito ang bakuna para sa rabies. At importante po ito kung nakagat kayo ng aso na hindi niyo kilala at hindi kayo sigurado na injectionan din ng yung aso, na bakunahan din yung aso, di kailangan po ninyo magpa-injection sa sarili ninyo kasi yung rabies po hindi lang po ang rabies po nakakamatay po ang rabies. At hindi lang yun instantly, may mga rabies po ng mga tao na nakagat na hindi nakagat ka ng aso tapos okay ka lang. Meron po mga rabies na nagmamanifest after a few years. Once na aakyat po yun doon sa brain ng tao. At doon po makaka-experience po kayo ng pagkauhaw. Kaya nga po yung mga nangangagat, yung nangangagat na aso, inoobserbahan po yan sila. Drooling yung aso, parang ganon. So, inoobserbahan po yan sila. At ngayon po, ito nga, ang vaccine, good job po sa FDA natin na nakita to agad. Kasi delikado po mabigay ng peke na gamot sa mga pasyente. Lalong-lalo na kung rabies. Di po ba? So, good job po sa FDA natin na nakita to agad. Kasi nga po, yung mga ganitong klase, lalo na sa gamot, life and death po yan. Life and death. So, iwasan po natin. Dapat tayo maging maingat. Lalong-lalo na ngayong panahon na mainit. At usually po yung mga aso po ngayong mga panahon na sobrang init tapos hindi sila na asikaso, hindi nakainom ng tubig, lalo na yung mga stray dogs po. Kung makikita niyo po yung mga stray dogs sa daan na naglalaway na at parang naglalakad na parang layuan po ninyo or ihatid niyo po sa inyong mga lokal na barangay, mga tanod ninyo na nakakita kayo ng aso na ganun, yung naglalaway na tapos parang may sakit. So next, balita na hindi nyo pinapansin, kaya pinapansin namin ngayon po ang araw ng start ng ang Holy Week. Semana Santa na po. So yung mga naggusto magpenitensya na kayo. So alam po natin, karamihan sa atin, lalong-lalo na yung nasa mga syudad na uuwi po sa probinsya dahil nga po Semana Santa at isa rin po tong time ng bakasyon, magkasama-sama sa pamilya, makakauwi ng probinsya kahit na po alam natin na pataas ang presyo ng gasolina at naaapektuhan ang travel, di ba? Pero alam po naman natin na kahit pa paano, meron po tayong mga kababayan na talagang uuwi sa kanilang mga probinsya or mga pamilya, mga relatives para doon
doon gawin ang Holy Week. So nagbigay po ang LTFRB, the Land Transportation Franchising and Regulatory Board, na special permits para sa 1,297 na passenger bus units sa buong Pilipinas. Ngayong malapit na ang Semana Santa. Kasi nga po, merong mga balita na yung iba pong mga bus operators, dahil nga sa taas ng gasolina, crudo, magbabawas po sila ng mga pasada. Hindi naman po yun makakaapekto po yun kung may mga bus operators na hindi magpapasada. No. So pero kaya nga sila bibigyan ng mga special permits. At alam naman natin na meron din yung ayuda sa kada bus operator, sa kada bus. So ito ay para matiyak na sapat ang masasakyan ng ating mga kababayan. Na yun nga, daragsang po, kahit ano pang sabihin natin, uuwi tayo sa ating mga kung saan tayo kinagisna natin. Parang ganoon na yun eh. Para panata na din yung umuwi basta sa Holy Week sa mga natin, sa mga pinanggalingan. Di ba? So, mataas nga po ang holiday break. At so tinitingnan ko po ngayon, ngayon 30 po, March 30, 31, sa 1 hanggang April 9 po, alam po natin sa April 9 holiday na naman kasi araw po ng Kagitingan, di ba? So, yung iba, sigurado na yan na nag-file na sila ng mga leave. Di ba? So anyway, ayon po sa LTFRB, Chairperson Attorney Baygor Mendoza, na yun nga, ginagawa nila to para po meron pong choices, may mapili pa ang ating mga kababayan ng masasakyan papunta pa uwi sa kanila. So kahit na po tumataas ang produktong petrolyo, pero may mga good news naman po ngayong araw na may dumarating na mga shipment po ng petrolyo. Pero iba na lang po yun siguro ang mag-report nun kasi hindi yata nakasapin dito. Pero so far po, according sa ating gobyerno, sa mga updates po, hanggang tatagal po ang ating supply ng langis hanggang June 30, 2026. Asahan na lang, ipagdasal na lang po natin na matapos na yung sigalot doon sa Middle East na wala tayong kinalaman doon, pero naapektuhan tayo dito. So, yun nga, kailangan po, itong mga special permits na binibigay po ng FTLFRB sa ating mga bus operators, sana po siguraduhin din nila yung kanilang mga bus ay maayos para na rin po sa kaligtasan ng mga biyahero. So next po sa ating mga balitang hindi nyo pinapansin, kaya pinapansin natin na ito, nakipagpulong po sa China. Nakipagpulong po sa China ang ating Department of Energy Secretary na si Sharon Garin. Nakipagkita siya kay Chinese Ambassador Jin Quan at para mag-usap regarding sa energy and yung habol ng global oil market. Alam po natin itong ang Chinese Ambassador po bago lang po to siya dito. At ito po yung Chinese Ambassador na maboka, maingay, laging parang ewan ko ba. Pero sa ngayon, siguro hindi naman tayo nakikipag-away, di ba? Yung China naman yung laging yung China naman ang laging nagbubuli sa West Philippine Sea, di ba? Pero sa mga sitwasyon kaya ngayon, alam natin na kung makipagkaibigan muna tayo kasi lahat tayo apektado. So hindi ko babatikusan ito si Sharon Garin sa ganitong klaseng bagay na extend lang ng muna kaya mas yung interest ng
sanlibutan sa nangyayari sa Middle East kasi lahat tayo apektado, pati ang China. At ang China ang talagang grabe ang apekto. Kasi recently, if this update is correct, nagalit ang China doon sa Iran na kaalyado natin nila yan, kaalyado sila. Nagalit po ang China sa Iran kasi may 2 tangke ng China, tankers nila na ng oil, magdi-deliver sana sa China. Kaso po, hinarang doon sa Strait of Hormuz ng mga Iranians. Kaya hindi po hindi nakalusot. Yung sanang papunta ng Asia, China na oil. So, kung ang Iran po, sarili nilang mga political allies, kagaya ng China, ino-onse nila, ewan ko, mas lalong yung gulo doon. So, ang China, okay lang sa akin, kausapin sila, siguro naman, kung talagang sila, sana bumait na tong China. At wag masyadong mag-onsi. Kasi yung nangyayari sa kanila, na ginawa sa kanila ng Iran, na hindi pinalusot yung kanilang mga oil tanker doon sa Strait of Hormuz. Ngayon ito, mag-usap kayo sa amin, ganun. So, everybody is, sabi ni PBBM? Everything is on the table, parang ganun. Kaya nga po, iba pa kasi, kung ang usapin ng militar or defense, iba po sa usapan pagdarating na sa trade industry or economics, ihiwalay po natin yung dalawa na yun. So iba talaga yung issue pag regarding sa yung nangyayari sa West Philippine Sea. Hindi po natin yun iiwan. Sa atin talaga yun, doon. Pero pag usapin na po ng economics, trade, diplomatic relationship, iba po. Pwede po yan silang ipagsabay kasi magaling kung marunong po talaga kayo kung anong ibig sabihin ng multitasking. Impeachment, punta tayo sa House, impeachment versus oil crisis. Sabi ng ating mga mambabatas, pwede asikasuhin ng ating gobyerno ang 2 bagay simultaneously. Ito na nga po ang sinasabi nating multitasking. Pwede. Magkaiba sila. Ang impeachment po ay tinatalakay sa House of Representatives sa ngayon. Nandun pa po yung impeachment complaint sa House. Ang House po ay nasa ilalim ng legislative branch of government. Okay. Yung oil crisis po ay hindi po sa House. Hindi po yun yung kanilang main gumagawa sila ng batas doon sa House of Representatives. Ang nakatoka sa oil crisis ngayon, ang talagang sumasakit ang ulo ay ang ating executive department. Iba po ang executive department sa House as a legislature. Ang executive department ay pinamumunuan po ni PBBM, ang presidente. Sila po yung naghahanap ng mga solusyon, na agarang solusyon sa problema ng bansa. At kung kinakailangan nila gumawa, ang pumapasok na lang po ang legislature kung kailangan gumawa ng batas para lang ma-enact po ang isang polisiya ng ating executive department. Galing po sa House, yung ang mga provisiones, yung mga kondisyones, bago to, sila po yung gumagawa sa House ng papel, doon ilalagay yung kondisyon, bakit, anong rason, ito yung kailangan gawin, at ipapasa po yan doon sa executive at doon na po na-execute. Pero on matters of national security, pwede po ang executive gumalaw ng kanilang sariling diskarte. National security, di ba? National security, tapos national emergency, pwede po ang executive. Ang executive po ang
umaano ngayon sa oil crisis, gumagalaw. So, walang pakialam. Walang pakialam ang executive department sa sa ginagawang trabaho ng House sa impeachment complaint ni Vice President Sara Duterte. Wala. Kaya alam nila dyan, trabaho yan ng House Committee on Justice na nasa legislature, gawin nila yan. So, bakit makikialam? Bakit makikialam si PBBM yan? Nasa paki dyan. Si Sara, problema yan ni Sara Duterte, yung impeachment na yan. Problema niya yan. Bakit kailangan pa problemahin ng palasyo yung problema ng Vice Presidente na pasaway? Hindi. Bahala ka dyan. Busy ang ating gobyerno ngayon, naghahanap ng solusyon sa oil crisis. Diba? Busy sila na namimigay ng ayuda sa ating mga tricycle driver, sa mga bus operator, sa mga delivery driver, sa mga eskwelahan, sa mga doon mga doktor na papadala doon sa mga baryo. Busy po ang executive sa iba-ibang mga bagay simultaneously. Kasi ganun po talaga yung multitasking. Hindi po mag-i-stop ang executive department ng trabaho dahil lang may impeachment sa legislature. Pag iba niyo yun. Ang hindi makakaintindi, didi shit. Kasi bobo sila. Yun. So, yun nga. Walang pakialam mga ano pakialam sa problema ni Sara Duterte yung kanyang impeachment complaint doon sa House. Harapin niya. Kasi hindi siya umaharap eh. Nagpapalaban po si Sara Duterte doon sa Supreme Court. Ganyan ba ang maisog? Nagpapalaban sa Supreme Court kasi ayaw niya harapin yung mga alegasyon niya nandoon sa House. Proper forum ba? Binigyan ka na ng proper forum, binigyan ka ng palugit. Ang ginawa mo, sinayang mo yung oportunidad na ikaw ay marinig at nagpalaban ka sa Supreme Court. Ang problema ngayon sa nangyayari sa impeachment ay yung ginagawa po, ulitin ko yung ginagawa po ngayon ng House Committee on Justice na napakabusising mga steps, mga babusisi po sila sa kanilang mga tinatahak na steps sa pagtatalakay lang ng impeachment ni Sara Duterte ay dahil sa mga requisitos, mga bagong requirements na ipinataw mismo ng Supreme Court sa House noong last year. Sabi ng Supreme Court, bigyan ng pagkakataon ang Vice Presidente or si Sara Duterte or any impeachable officer na may nakasalang sa impeachment proceeding sa House ng pagkakataon marinig sila. Bigyan ng palugit na ilang araw, 10 calendar days. Bigyan sila doon ng doon dapat sa House. Makitaan ang ebidensya, ipatawag ang mga witness. Yung pong utos na yun, ligawin natin. Utos po yun ng Supreme Court. Ngayon, tumatakbo si Sara Duterte at tinakbo ng kanyang mga abogado na hindi daw niya abogado doon sa Supreme Court at sinasabi na unconstitutional yung ginagawa ng House Committee on Justice sa impeachment proceeding niya ngayon. Pero ang utos na gawin yung ginagawa ng House Committee on Justice ay utos ng Supreme Court. Anong logic nun na mga nagsasabi na unconstitutional yung ginagawa ng House Committee on Justice ngayon na pinafollow nila by word by word, by the book, yung sinabi na inutos ng Supreme Court dati? Wala. Pero siguro, ang aking lang tingin siguro, ang silver lining dito, ang magandang kakalabasan nito na tumakbo si Sara Duterte sa impeachment para patigilin ang impeachment niya, naghain ng temporary restraining order, yung walang mga yung naghain ng TRO doon sa Supreme Court, yung walang legal standing sa kanyang kaso. Diba? Tawag dito, may word sa Tagalog, saling pusa.
Saling pusa po yung grupo nila Attorney Israelito Torion. Wala po silang legal standing sa kaso kasi hindi naman po sila abogado ni Vice President Sara Duterte. Naghain po sila ng petisyon ng TRO sa Supreme Court para ipa-dismiss ang impeachment complaint ni Sara Duterte dahil daw mga taxpayers sila. Ganun. Kami, taxpayer din ako. Paano yan? Gusto ko siyang malitis eh. At para malaman ko kung saan napunta yung 612.5 million na confidential funds eh. Gusto rin ng ibang taxpayers na malaman kung ano talaga nangyari sa pera. Pasagutin niyo yan ng maayos. At yun na yung venue, sana. Sinabi na yun. Pero mabibilis po to kasi babalik po ang impeachment proceedings sa April 14. So aabangan po natin yan. Halos ng April, every Wednesday, April 14, 15, yung mga Miyerkules ng Abril after Holy Week puros po 'yon proceedings sa impeachment ni Vice Sara Duterte para hanapin kung meron talagang probable cause para iakyat na po ang impeachment complaint sa Senado. Pagbobotohan, pag natapos po 'yon at nakitaan po ng probable cause yung dalawang impeachment na nakasalang pa doon sa House, magbobotohan po sila sa House plenary at kung makakuha sila ng 1/3 vote, iakyat na po yon sa Senado at forthwith na po. Wala na pong sasagabal doon sa Senado once na iakyat na po doon ang impeachment, articles of impeachment. So, paabangan natin po yan. Yan po siguro ang major na event sa darating na buwan ng Abril. Mainit po na alam na po natin na umiinit na po ang summer at mas iinit na naman ang politika next month. Okay, so yun nga, pwede pagsabayin ang impeachment at pwede pagsabayin yung oil crisis solution finding. Pwede po. Iba-ibang tao po ito ang nakatoka. Hindi lang po isang tao ang gumagalaw dito. Ibahin po ang trabaho sa House or sa legislature sa trabaho ng executive department. Kung hindi po rin pa ninyo ako naiintindihan kung ano po yung separation of powers or ano po yung 3 branches of government, hiramin po ninyo yung mga social studies or araling panlipunan reference books ng mga anak ninyo sa elementarya at high school at mag-refresher kayo. Basahin nyo ano yun. Ha? Sige. Next. Ito po kwento naman po ito. Wag po kayo tayong abusado. Lahat na nga po tayo nagiging mindful ha. Nagiging mindful na nga tayo sa paggasolina. Pero meron pa rin tayong mga kababayan na abusado. Wag po kayong abusado sa mga panahon ngayon. Instead na matutulungan kayo, makatulong kayo, gumagawa pa kayo ng hindi maganda. Alam po recently, meron na pong 2 instances na balita na yung nagpa-full tank po ng kanilang mga sasakyan, tapos tinakasan po yung gasoline station. Wag po kayong gano'n, masama po yun. Kawawa po yung gasoline boy. Kung hindi kayo masupil, kawawa yung gasoline boy, naghahanap buhay lang din po yun. Alam po natin na mahal tumaas po ang gasolina. Okay? Pero yung magpapa-full tank ka, tapos tatakasan mo, salbahe ka. At meron din po mga pulis, ito nga po, meron 2 million worth of gasoline. Nagkaroon ng illegal fuel trading. 2M.
Sabi po ng Philippine National Police, meron pong entrapment operation sa Albay, Ligao City, Albay noong Huwebes para arestuhin ng isang establishment owner kasama ng seizure ng isang fuel tanker na truck na merong laman ng 1,000 liters of gasoline. I think ito po nag-hoarding siya tapos i-sell niya in a higher price. Hindi siguro malamang hindi po to regulated ng ating DOE. Nag-smuggle siya or hindi ko alam kung paano to nangyari na nakakuha. Pero siguro mayaman tong establishment na to. So wag po kayong iwasan po ninyo maging ganitong mga abusado na mga acts. Business practice po, kung kayo po ay nasa business ng gasolina, pakiramay naman kayo sa mga sa ating mga kababayan. Hindi ganitong way na to na gagamitin mo na para abusuhin. Naghihirap na nga yung mga tao, tapos iisipin mo pa mangonse or mag-hoard, magtago ng ng supply para sa na pakitaan mo pag once na mataas na yung presyo. Ngayon, ito yung resulta pag abusado kayo. Nakakuha kayo ng mga pulis, ng mga otoridad, habulin kayo. Yan ang mangyayari sa mga abusado. Consequence po yan sa pagiging sugapa. Diba? Yan ang consequence sa pagiging sugapa. Kung po kayo maging sugapa, hindi po Pilipino yun na hindi po yun Pilipino na trait yung maging sugapa. Kaya nga po bayanihan Diba? Bayanihan po tayo, Pilipino. Pero kung kayo po ay sugapa, medyo questionable po yung pagka-Pilipino ninyo. Diba? Ngayon, lalong-lalo na ngayon na may krisis mayroon tayong krisis na hindi naman tayo yung nagsimula. Kaya tayong lahat ay napipilitan mag-adjust. So, kung kayo po ay may malasakit sa kapwa, wag po kayo gumawa ng isang bagay na mas lalo pang magpapasakit sa mga ating mga kababayan. Kagaya ng ganito. Nagtatago ka ng isang bagay para sa sarili mo. Ganun. So, alam po natin na ginagawa ng gobyerno natin na talagang sinusupil nila ang gobyerno natin, naghahanap po ng mga paraan para lang maibsan itong crisis na ito na hindi talaga natin sinimulan. Kaya isa pong magandang balita na nagawa po ng DTI ay hinold po muna sa taas presyo ang mga pamilihin. So, hinihayag po ng DTI na mananatiling walang pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin hanggang April 16. So, kung ako sa inyo ngayon, kung meron po kayong means, meron pa kayong pang-grocery, mag-stock na po kayo ngayon. Ngayon pa lang. Or for the Holy Week. Kung meron po, kung kaya po, mag-stock na po kayo ng grocery na yung kailangan lang po, basics sa grocery. Kung kaya po ninyo. Kasi po, by April 16, kung hindi pa po tumitigil yung doon nangyayari sa Middle East, talagang kailangan po natin na mag-imbak ng kahit anong na ating mag-imbak for the next 2 months siguro. Kung maaari, kung kaya po ninyo, mag-grocery na po kayo ngayon kasi after April 16, hindi po natin alam kung ano ang mangyayari. So, again, tayo po ay nagdarasal na tumigil na doon ang gulo sa Middle East para po bumalik na sa normal
yung Strait of Hormuz, kung saan po ay doon po dumadaloy kasi talaga yung supply ng langis sa papunta sa atin sa Asia galing sa Middle East. At ang latest po na isa is naapektuhan po kung kayo po ay nagpa-follow sa world news. Galit na po ang India kasi sila rin po naapektuhan ng nangyayari doon at nagpadala na po sila ng kanilang mga warship ang India doon para magpatrol sa kanilang side ng Gulf para lang bantayan ng kanilang mga supply ng mga boats ng langis papunta sa kanilang bansa kasi sila po ay nakaka-experience na din po kagaya natin ng crisis doon. So sila po, meron silang navies doon. Yun ang ginagawa, gagalit na sila doon. So, depende lang talaga to sa, ang talagang makakasolusyon sa problema ng buong mundo ngayon na naka-experience ng global oil crisis, ang United States, ang Israel, at ang Iran. Sila lang po ang makakasave. Sila po, tumigil sila, okay na. Ma-okay na tayong lahat. Pag hindi pa rin sila tumitigil, hindi ko alam hanggang saan, hanggang kailan. Pero so far po sa atin dito, kung tayo po ay mindful, maging proactive na po tayo na gumawa ng paraan para ating mag-imbak ng ito, ng pagkain, ng gasol. Gasol po, kung gusto niyo maggasol. Kung ayaw niyo or yun, yung balik tayo sa cooking na gumagamit ng kahoy. Pwede naman po. Uso pa naman din yan dito sa probinsya yung gumagamit ng kalan na may pinakakahoy. Huwag kayo maarte. Or, sa kuryente, kung meron kayong means, bumili na po kayo ng mga pang solar. Lalong-lalo na po ngayong summer, gamit na gamit po ang araw, take advantage sa init ng panahon, init ng araw, kung kayo po ay magpapalagay ng mga solar. Okay, so yun na nga po, saklaw po ng DTI sa ngayon ang 200, mahigit na 200 products sa supermarkets at tiniyak ng mga manufacturers na sapat ang supply. So far. So ano to, nasulat ko na to sa nasulat ko na po ito, meron po ako write-up dito sa aking page kung ano po yung mga saklaw. Usually po mga canned goods, yung mga noodles, ganun. Mga basic mga canned goods. Basta basahin nyo, hanapin nyo doon sa wall ko, nandun yun. Sinulat ko na po talaga yun. At ngayon posibleng, kaya ulitin ko posible pong magbago ang price ng mga basic goods sa supermarket, sa groceries, after April 16. Depende nga din, ito na po, depende nga sa galaw ng ating oil prices. Kasi maaapektuhan nga po talaga lahat. Hanggat may sigalot pa doon sa Middle East, vulnerable po lahat ng mga gobyerno na kumukuha, lahat ng mga countries na kumukuha ng supply ng langis nila doon sa Middle East. Kaya patuloy po kailangan natin mag-monitor. Kaya tayo mag-monitor tayo sa mga presyo sa ating mga tindahan. At kung may abusado, kung may nag-aabuso po na supermarket, tindahan, groceryhan, idulog po ninyo sa Department of Trade and Industry. Kasi bawal po 'yun kung hindi po sila bigla-bigla na lang sila magmamahal ng presyo. So pwede po niyo isumbong sa DTI kung meron kayong nakita na abusado na tindera or mga na mamilihin. So, yan nga po. Yan ang hinaharap natin. Ngayon, mainit, summer na po, ang mga bata, ang iba po nag-graduate na, ng akin nag-moving up na po yung mga anak ko. At ang tatalakayin naman next year, incoming na school year.
So, despite po ng nangyayari sa ating bansa at nangyayari sa ibayong dagat, patuloy pa rin po ang buhay dito sa Pilipinas. Patuloy pa rin. Hindi po nag-i-stop ang buhay natin. At kung kayo po yung tipong tao na hindi na strong, hindi na sisiraan ng loob agad-agad, magsusurvive po kayo. Yung mga hindi lang po magsusurvive sa ngayong mga sitwasyon, yung nagrereklamo, hindi mo na nag-iisip ng solusyon, reklamo agad. At yung hindi rin makakasurvive sa mga ganitong sitwasyon, ay ba tinutulungan mo na sila, tapos nagrereklamo pa at nagde-demand pa ng more. Hindi pa nga, yung mga ganun na klaseng mga mentalidad. Bibigyan mo siya ng kamay, pero gusto niya kuhain yung buong braso mo. May mga ganun pong Pilipino. Yun po ay hindi talaga magandang asal yun. At kilala natin yung mga ganun, nakikita po natin sa TV, nakikita natin sa social media, yung ganun na mga attitude. Ibahin po natin, lalong-lalo na ngayon, di ba po nga, bayanihan po dapat tayo. Yun po yung pinakamaganda sa Pilipino bayanihan. So kung sugapa ka, at ikaw walang ginawa kundi manggulo sa oras o sa panahon na may krisis, may kailangan natin gawa ng solusyon, hanapan ng solusyon, hindi maging problema sa ating mga kapwa at sa gobyerno. Kung ikaw nanggugulo, ay hindi ka Pinoy. Hindi ka Pinoy, gugulo ka. Instead na makatulong ka, gugulo ka pa. Hindi ka Pinoy. Hindi ka matatawag na Pinoy. So, yun nga po. Yan po ang mga balitang hindi napapansin, kaya pinapansin natin. At ako po ay nagpapasalamat kay Niolo na nakikisingit po dito sa kanyang page, sa kanyang YouTube channel. At again, pansinin niyo po ang aking t-shirt na dumating po kanilang morning. Salamat. Shout out kay Kume Garcia ng Balita at Kaalaman. Thank you sa t-shirt. Sayang hindi ko nasuot ito ng isang araw. Happy birthday po belated to former President Rodrigo Duterte doon po sa Dahig. Siguro I will wish him many more birthdays to come kasi meron pa po siyang kailangan harapin doon sa ICC na alam naman natin na after 60 days, malalaman natin kung ang kanyang trial doon, ang paglilitis sa kanya ay magiging full-blown na po. At ito po ay mangyayari din next month sa April, mga late April to first week of May. Malalaman po natin galing sa pre-chamber trial 1 kung siya po ay sisimulan ng litisin in a full trial. So, may the former president have more birthdays to come so he can face the music there doon sa Dahig, sa ICC. So, before ako po umalis, magpaalam, huwag po ninyong kalimutan mag-like, mag-share, mag-subscribe sa TPL4 podcast dito po sa channel ni Niolo. At kung kayo po ay nasa Facebook, hanapin po ninyo The Political Labandera 4.0. Meron po doon mga babasahin. Kung sa TikTok po, TPL3. At nandito rin po ako sa YouTube. Meron po akong side channel. Paki-like, share, and subscribe din po sila Tita Admin Rich na enjoy ngayon. Kung nasaan man siya, sayaw-sayaw na lang siya. Nag-i-enjoy, nagbakasyon po si Tita Admin Rich. At si Banat Boy, isa rin, nagbabakasyon. Kaya wala kaming collab kagabi. At ako po, TPL3, si Niolo po. Salamat Niolo sa oportunidad. And I will all see you all tomorrow po again sa another podcast dito. At maraming salamat and sana po maayos po ang inyong Holy Week. Simula ngayon ng Holy Week. Thank you and goodbye.
Nagkakulango. Tangga, tangga, luga, luga, DDS, DDS. Tatay niyo ay karton, tatay niyo ay karton. Duterte, Duterte. Tangga, tangga, luga, luga, DDS, DDS. Tatay niyo ay karton, tatay niyo ay karton. Duterte, Duterte. Ayan na sila, ayan na sila. Mailita na peke, mailita na peke. Ayan na sila, ayan na sila. Mailita na peke, mailita na peke. Tangga, tangga, luga, luga, DDS, DDS. Tatay niyo ay karton, tatay niyo ay karton. Duterte, Duterte. Tangga, tangga, luga, luga, DDS, DDS. Tatay niyo ay karton, tatay niyo ay karton. Duterte, Duterte. Ayan na sila, ayan na sila. Malita na peke, malita na peke. Ayan na sila, ayan na sila. Malita na peke, malita na peke. Sara nababali na siya. Sara nababali na siya. Digong masusunog na siya. Digong masusunog na sa. Tangga, tangga, luga, luga, DDS, DDS. Tatay niyo ay karton, tatay niyo ay karton. Duterte, Duterte. Puro fake news ang dedes. Puro fake news ang dedes. Mga troll farm, mga date. Dutites, dutites. Puro fake news ang dedes. Puro fake news ang dedes. Mga troll farm, mga date. Dutites, dutites. Tangga, tangga, luga, luga, DDS, DDS. Tatay niyo ay karton, tatay niyo ay karton. Duterte, Duterte. Tangga, tangga, luga, luga, DDS, DDS. Tatay niyo ay karton, tatay niyo ay karton. Duterte, Duterte. Ayan na sila, ayan na sila. Malita na peke, malita na peke. Ayan na sila, ayan na sila. Malita na peke, malita na peke. Puro fake news ang